Hello mga ka-farmers! So, ngayong gabi ay sasagutin lang po natin yung katanungan ng isa nating ka-farmer na, or I don't know kung nag-follow ba siya sa akin, pero nakita ko kasi yung tanong niya. Nag-expect kasi sila na buntis yung kanilang inahin mga ka-farmers. Pero, hindi naman lumalaki yung tiyan. Hindi siya nag-reheat. Pero hindi lumalaki yung tiyan mga ka-farmers kahit na nasa 2 months na po ng pagbubuntis. Ang inaing baboy kasi once umaabot na po ng 2 months mula nang mabarakwa natin mga ka-farmers, so makikita na po natin yung improvement ng kanyang pangatawan. Pero yung sa kanila, wala po. So, meron kaming karanasan regarding dyan mga ka-farmers. Nag-expect din kami na buntis yung aming inahin, pero ang totoo pala wala. Pero, napapansin namin yun mga ka-farmers na hindi po lumalaki yung kanyang tiyan. Pero di naman nag-reheat mga ka-farmers. Isa kasi sa palatandaan na nabubuntis yung ating inahin na pinabarakuhan kapag hindi siya mag-reheat. So wala namang reheat na nangyayari mga ka-farmers. So na-expect talaga kami na baka buntis siya at kaunti lang po yung biik niya, kaya hindi gano'n na lumaki talaga yung tiyan niya. So, until umabot na po ng malapit ng mga anak mga ka-farmers, ang inahin kasi mga anak siya ng almost 4 months or 3 months, 3 weeks, and 3 days. So, that is 114 days. Umabot na siya ng 3 months mga ka-farmers, hindi pa rin lumalaki yung kanyang tiyan at yung daddy niya, once malapit ng mga anak ang inahin, parang bumababa po yung daddy niya mga ka-farmers at parang mamamaga po. So, yung sa amin, wala siyang nakikitang ganun mga ka-farmers. Pero, positive pa rin kami, nag-iisip pa rin kami na baka buntis po talaga at wala lang siyang sign na ganun. So, dalawa sa aming inahin ang nangyari na ganyan mga ka-farmers. Halos magkasabay kasi sila na pinabarakuhan. So, hanggang umabot na po talaga yung time na expected namin, wala po talagang nangyayari na panganganak mga ka-farmers. Hindi din sila nag-reheat. Hindi din natin masasabi na silent sila na nag-reheat mga ka-farmers. Hindi po talaga sila nag-reheat. So, ang ginagawa na lang po namin ay since wala naman talagang panganganak na nangyayari, walang mga biik, so pinabayaan lang po muna namin ang mga inahin na yun mga ka-farmers. Then, meron kaming kapitbahay dito na pumunta, the same din po yung nangyayari sa kanilang inahin mga ka-farmers. Pinabarakuan nila at nag-expect na po sila na buntis dahil hindi nag-reheat, pero yung totoo pala mga ka-farmers, hindi buntis. So, para siyang masasabi natin false pregnancy mga ka-farmers. So, ano po ba yung cause nito? Yung sa amin, ang nakikita naming cause mga ka-farmers ay matagal kasi na naglalandi yung mga inahin na yun. So, ang ginawa namin, dahil matagal nang naiwala yung kanilang mga biik, ang ginawa po namin ay gumagamit kami ng gamot na pampalandi mga ka-farmers, yung Gonadin po. So, kaya after ilang days, mga hindi siguro yun umabot ng 1 week, nag-hit po yung inahin. Kaya pinabarakuan namin mga ka-farmers. So, dalawa po sa aming mga inahin, yung ginano namin, yung tinirahan namin ng Gonadin mga ka-farmers para mag-hit po sila. Effective naman siya, nag-hit nga po sila mga ka-farmers, pero yung problema ay parang false pregnancy po. Wala pong laman yung kanilang tiyan mga ka-farmers. So, isa din sa nakikita naming rason sa ganyan ay maybe sa panahon. Meron sigurong panahon mga ka-farmers, lalo na kapag maiinit, then makakontribute siya sa init ng katawan ng inahin mga ka-farmers dahil yung sa kapitbahay namin, hindi naman sila gumagamit ng gamot na pampalandi pero sadyang hindi talaga nabubuntis yung kanilang mga baboy. So, yung masasabi talaga natin dyan, maybe ang isa sa mga rason yan ay sa init or sa sistema talaga ng pangatawan ng inahin mga ka-farmers or sa kondisyon. Meron sigurong panahon na ganyan talaga yung pangatawan ng ating mga inahing baboy. Pero huwag pa rin tayong mawala ng pag-asa mga ka-farmers dahil kami, kahit na nangyayari yun sa aming mga inahin, hindi po namin binibenta ang mga inahin na yun mga ka-farmers. Naghihintay pa rin kami kasi mga after 5 months, nag-hit po sila. So,
kahit na masasabi natin na matagal siya mga ka-farmers, matagal yung cycle sa pag-aalaga natin, pero at least po, nag-hit sila at nakapagpanganak po sila mga ka-farmers na okay naman po yung dami ng kanilang mga biik. So, para sa ating ka-farmer na nagtatanong regarding dyan, so, meron po talagang panahon na ganyan. Maka-experience po talaga tayo ng mga iba't ibang pagsubok kapag tayo ay nag-iinahin. Yung sa atin lang, if ever maka-experience po tayo ng mga ganyang pagsubok, wag lang po tayong sumuko. Kasi hindi naman po sa lahat ng panahon ay ganyan po mga ka-farmers. Dapat positive lang po tayo. Kasi merong iba na ibibenta agad yung inahin. So, wag pong ganyan mga ka-farmers. Hindi talaga po yan maiiwasan kapag tayo ay nag-aalaga ng mga hayop. So, I hope na makatutulong po sa inyo ang video ito mga ka-farmers. Please don't forget to follow for more farming tutorials. Bye-bye!